Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid, saan dako o lugar ka man naroroon ngayon. Ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa ating pag-aaral ngayon ng sulat ni Apostol Pablo para kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ang ating puso at isipan sa kalooban niya, sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po nating tandaan ng ating pag-aaral at pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng matyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi natin pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin na ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Okay po, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa kasunod na talata o verse 8, atin po munang saglit na balikan ang ating nakaraang pag-aaral sa Tito, Kabanata 1, talata 7. Marami po tayong natutunan at nalaman sa ating nakaraang pag-aaral sa verse 7. Ang una po ay nalaman po natin ang ibig sabihin ng obispo at kung ano ang kahulugan ng salitang katiwala. Nagkaroon din po tayo ng mas malalim na pangunawa sa tungkulin ng isang katiwala ng Diyos at sa gagamiting batayan ni Tito para sa pagtatalaga ng mamumuno o katiwala sa iglesia ng Diyos. At ngayon naman pong linggong ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, atin naman pong susuriin at hihimayin ang mensahe ng 8 talata ng unang kabanata ng liham ni Pablo para kay Tito. Nung nakaraan po nating pag-aaral sa verse 7, nagkaroon po tayo ng mas malalim na pangunawa o mas naintindihan po natin maigi ang tagubilin ni Pablo sa liham kay Tito sa batayan, sa pagpili at sa tamang pag-uugali ng isang pastor. At ngayon naman pong linggong ito, makikita naman po natin ang karugtong o kasunod na tagubilin. Ito ay ukol naman po sa pagkatao ng mamumuno sa iglesia ng ating Panginoon. Pagkatao ng isang katiwala ng Diyos. Okay, bago po natin simulan ang ating pag-aaral sa verse 8, mas mabuti po na basahin po muna natin ang verse 5 to 9 para po mas magkaroon po tayo ng mas malinaw na pangunawa sa konteksto. Okay, basahin po natin ang Tito, Kabanata 1, talata 5 hanggang 9, chapter 1 verses 5 to 9. Ang gawain Tito sa Kreta. Dahil dito, iniwang kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbiling ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae na ang kanyang mga anak ay mananampalataya na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang, kundi mapagpatuloy ng panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, at mapagpigil sa sarili. Dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Malamang po na marami na rin po sa atin ang sumusubaybay sa paborito nating drama o action series. Katulad po nung dekada 60s at 70s, popular ang mga ito sa comics at radyo sa dahilan po na ilang pamilya o sambahayan ang mayroong telebisyon. Gaya po sa comics, sikat na sikat nung ang kwento ni Darna at sa radyo naman po ay sikat na sikat nung dekada 70s ang radyo drama na Mga Mata ni Angelita. Sa ating pong pagbababad at sa pagbabasa ng comics, sa ating pakikinig sa radyo at sa ating panonood ngayon, sa ating panahon sa TV, sine at sa internet, nakikilala po natin maigi ang pagkatao ng mga bida, kontrabida at mga extra sa kwentong ating sinusubaybayan sa comics, sa radyo, sa television o ngayon sa internet. Nakikita rin po natin ang mga pagkakaiba-iba ng kanilang mga pagkatao katulad po ng bida. Kadalasan po ang pagkatao niya ay maawain, magalang at mapagbigay.
mga kontrabida naman po ay siya yung sakim, malupit at napakasama. At sa ating pong pagtutok sa mga kwentong ito sa comics, radyo, TV at ngayon sa internet, mas lalo po nating nauunawaan ang pagkakaiba-iba ng pagkatao ng bawat individual na nasa istorya. Kagaya o katulad po ng talatang ating pag-aaralan ngayong linggong ito, ang verse 8, makita naman po natin ang pagkatao ng isang katiwala ng Diyos. Ito po ang tagubilin ni Pablo kay Tito sa kanyang liham hinggil po sa pagkatao ng mamumuno sa iglesia ng ating Diyos.